Episode 41 na po tayo ng Magandang Dilag. Araw ng Miyerkules, August 23, 2023. Nakabangon nga itong si Greta, no, at talaga nga sinubsob talaga, no, nilublob yung mukha ni Blair doon sa may tubig, nakabawi siya. Ngayon, inawat na siya ni na Mayor Magnus na hinto na yung pag-aaway nila. So ito na, iaahon sana ni Magnus itong si Greta, pati yung dalawang babae, no, si Riley saka si Allison. Sabi naman ni Greta, okay na, kaya ko na, no. Talagang nagkasimangutan pa yung dalawa, nagtitigan pa yung dalawa, sina Blair saka itong si Greta. Talaga ang sama ng loob ni Greta dahil nga sa nangyari. Ngayon ito na, nagpupunas na ng buhok itong si Blair. Sinisisi siya ni Jared nga sa loob ng comfort room. Sabi niya hindi naman talaga ito magkakaroon ng kaguluhan kung hindi mo sinugod si Greta. So sabi naman ni Blair, so ako pang may kasalanan, ako pang mali, no? Sa'yo, hindi mo nakikita na walang ginagawa si Greta, pero sa akin meron, di ba? Inaakit ka niya, inaagaw ka niya sa akin. Napaka-plastic niya talaga, di ba? So sinisisi talaga ni Blair itong si Greta. So sabi naman ni Jared, kalmado pa rin si Jared, no? Sabi niya, bakit kasi hindi mo na lang kilalanin si Greta para malaman mo ang totoong niyang pag-uugali? Mabait siya at kaibigan lang kami, no? Magkaibigan lang kami, kinomfort ko lang siya, kaya ako siya niyakap. Kasi nga kino-question nga ni Blair, ba't nga meron pang payakap, di ba? Nakita ng dalawa niyang mata yung nangyari, no? So ano pa nga bang ibig sabihin nun? Hindi naman daw siya magseselos ng walang dahilan, diba? So baliw na talaga itong si Blair, no? Lukan-lukan na talaga sa mga nangyayari. At samantalang ito na nga si Jared, napikon na nga kay Blair, diba? Hanggang sa nagkaroon na nga sila ng LQ ng tuluyan ng gabing yan. Ayan, talagang hindi talaga magpaawat tong si Blair. Talagang iba sila ng pananaw eh. Hindi sila magkasundo, nagtatalo talaga silang dalawa eh, no? So pinagdidiinan pa rin talaga ni Blair na hindi talaga siya magtitiwala kay Greta kahit kailan, no? Dahil nga plastic siya, hindi siya totoong tao. Samantalang itong si Greta umuwi na nga ng bahay at tuwan-tuwa sa mga nangyari. Kinamusta siya ni Tita Sophia niya, sabi niya, oh no, kamusta ang lakad mo? Sabi niya ni Greta. Nako, kung makita mo lang ang mukha nito ni Blair, talagang selos siya. Talagang pinagkagulo ko silang dalawa. Jack, galit na galit niya yung kay Jared, inaaway niya na. So sabi naman ni Sophia, kamusta naman si Allison? Ayun, talagang nakatingin lang siya sa akin at balak pa akong lasunin ng walang laa. Akala niya may mangyayaring masama sa akin. Buti na lamang nahuli ko siya. At eto pa, meron akong isa pang mas magandang balita na talagang ikakabog mo, tita. Ayan, talagang magugulat ka. Pinakita niya yung video. Ayan, so sabi naman ni Sophia, ipapahanap ko ang lalaking ito para malaman ko ang iba pang impormasyon sa kanya at isisiwalat ko ang baho nila, no? So talagang marireveal na talaga itong tinatagong sikreto ni Allison, no? Dahil nga nakakuha ng isang matibay na ebidensya itong si Greta, no? Na ikinagulat ni Sophia. So good news talaga to para sa kanila. Samantalang itong si Cyrus saka itong si Attorney Eric, no, nag-iimbestiga sila tungkol kay Greta. Sinesearch talaga ni Attorney Eric itong si Greta sa internet at walang any infos ang nakapaloob dito, di ba? Tungkol sa buhay niya. So sabi nga ni Cyrus, wala daw siyang birthday kung saan siya nakatira sa Pilipinas. So ibig sabihin nito, baka nakatira siya sa isang liblib na lugar sa ibang bansa, di ba? At ngayon lang ulit siya bumalik dito ng Pilipinas, kaya mahirapan talaga siyang kilalanin kung sino ba talaga itong si Greta. Bakit hindi niya nga naman yayain itong si Greta na lumabas, makipag-date, no? Isa na rin itong paraan para mas makilala niya si Greta. Samantala ito na, no, sumunod na araw, merong private investigator itong si Greta, no, at sinusundan nga itong si Allison. Ito nga si Allison nakipagkita sa isang mayaman na businessman. Nung inalis niya yung wedding ring, sabi ni Allison, no, hindi mo na kailangan to sa ngayon, no? So nilalandi niya talaga. Tumawag yung lalaki sa boss niya, no, kay Greta, na sabi niya, Ma'am Greta, meron po akong good news sa inyo. Sabi naman ni Greta na, talaga ba? Yung bang ikatutuwa ko na para ako nanalo sa loto o para ako nanalo sa beauty con? Sabi ng lalaki, no, ma'am, daig niyo pa yung nanalo sa loto. Meron akong nakuha mga photos dito ni Allison at siyang siya ito. Hayaan niyo, ma'am, isesend ko agad sa inyo. Sabi naman ni Greta, no, maraming salamat sa iyo, good job. Ayan, no, nakita na kasi nung tauhan ni Greta, no, talagang huli talaga on the spot. Samantala pumunta tong si Attorney Eric sa Bellatrix, no, at nagparinig siya, no, kung siya, umubo siya ng konti para marinig siya ni Greta. So sabi niya, Attorney Sungit, sabi ko na nga ba pupuntahan mo ko eh. Hindi, charot lang. Tumayo siya bigla. Sabi naman ni Attorney Sungit, pwede ba kitang mayaya
sa art exhibit, no, for a date, no. So nagulat itong si Greta, kaya napatayo siya. Sabi niya talaga, kasi nagulat si Greta kasi nga wala pa talagang lalaki ang nag-i-invite sa kanya para siya makadate, di ba? Ang si Atty. Eric lamang ang kauna-unang nagsabi sa kanya nito, kasi nga si Jared hindi naman siya niyaya mag-date ni Jared, di ba? Hindi naman niya naranasan to. So parang bago talaga sa kanya. Nagbiro pa nga siya, sabi niya. Kaso sabi naman ni Atty. Eric, binata ako, dalaga ka, wala namang mali siya, di ba? Wala ka namang boyfriend, tama? Wala ka rin asawa. Sabi naman ni Greta na, wala akong boyfriend, wala akong asawa, kaso maraming magagalit. Sino naman? Yung mga fans ko, kasi may kita nila may kasama akong lalaki, natural mag-iselos yung mga yun. Sabi naman ni Atty. Eric, no, ayos lang naman yun. Lang naman kadate lang naman kita, di ba? Wala namang mali siya, di ba? Hayaan na lang natin sila, no? So hindi man makapagsalita tong si Greta ng yes, no, sa body language niya, pumayag na siya. Samantala habang wala pa rin mali ang nanay niya, kinukwentuhan pa rin niya ito. Sabi niya, alam mo ba na kilala mo si Atty. Eric, sungit, di ba? Ayun, niyayaya ako makipag-date. Talagang baliw na talaga sa kagandahan ko. Samantalang dati nung tsaka pa lamang ako, wala nagyayaya sa akin, no? So ayun lang, talagang pinush ko nanay. Talagang pumayag na ako na makipag-date sa kanya. Ngayon pala, narinig siya ni Tita Sophia niya, sabi niya, so pumayag ka pala sa invitation ni Atty. Eric. Sabi naman ni Greta, no, nagpaliwanag pa, sabi niya, tita, date lang naman yun, wala namang ibig sabihin yun, no. Sa totoo lamang, wala naman talaga akong feeling sa kanya, wala naman talaga akong nararamdaman. Parang siya lang talaga yung yung peg na totropahin, no. Sabi naman ni Sophia, it's an opportunity na rin, no, para gawin mo to. Kasi pupunta kayo sa art exhibit, no, kinakailangan yung pumunta doon at invited din doon ang elite squad. Nandoon si Jared, magagamit mo si Atty. Eric para pagsilosin siya, diba? So ang haba-haba ng paliwanag ni Sophia, wala man lang naintindihan si Greta, no? Kaya nakakatuwa tong part na to, kasi sabi nga ni Sophia, naiintindihan mo ba? Do you understand? Tapos kinabukasan, no, nagpre-prepared na nga tong si Greta para sa art exhibit, no. Pinapapili niya yung nanay niya kung ano yung magandang susuotin niya. Sabi niya, Nay, ano po ba yung gusto nyong outfit dito? Gusto niyo ba tong black na parang virgin type, parang hindi makabasag pinggan? O ito namang isang nasa kaliwa ko na sobrang fierce ang datingan ng matapang. So hindi sumasagot ang nanay niya kasi nga wala pa rin malay. So sabi niya, no, sabi ni Greta, Nay, alam mo naman na ginagawa ko to para sa'yo, di ba? Malapit na ang birthday mo, 28 na araw na kembot na lang, no? Sana pagising mo, wala na yung mga kalaban natin, na boldjack ko na, no? At nang mabawasan naman yung mga problema na pinagdaanan mo, para naman pagising mo, maliwanag na, sobrang saya na, di ba? Basta na, gumaganti talaga ako para sa mga taong nag-argabyado sa ating ginagawa ko to. Hindi lang para sa akin, kundi rin para sa iyo. Mahal na mahal talaga ni Greta, no, or Gigi, yung kanyang nanay. Diba? Ayan, no? Talagang hinihintay niya na talagang magising pa. Wala na siyang iba pang hinihiling, no? Na manumbalik na yung nanay niya. Bumalik na yung dating sigla, yung saya. Diba? So, samantala ito na. Nag-uumpisa na yung art exhibit. Ang dami ng mga bisita. At naiinip na nga sa kakatayo at kakahintay itong mag-asawang Riley sa si Magnus. Sabi niya, tinawag yung babae, no? Sabi, nasan pa ba? Bakit hindi pa nagsisimula? Sabi naman ng babae, ay ma'am, Mayor, pasensya na po, kailangan nyo nang po maghintay dito. Kung gusto nyo po, lumabas po muna tayo, sabi ni Riley, no? At palalabasin mo kami, we own this city. So binulungan siya ni Mayor Magnus. Sabi ni Mayor Magnus, so, halika nga dito, alam mo ba yung huling tao nagsabi sa akin ng ganyan, tinanggalan ko ng trabaho, nawala ng trabaho, no? So nag-text na yung si Sophia, sabi ng secretary, sa wakas nag-text na siya, sunduin ko lang po ayun pala, ang may-ari pala ng art exhibit ay walang iba kundi si Sophia Robles, no? So sabi naman ni Riley, no, so siya pala yun, no? Kasi nga hinihintay nila yung yung may-ari, no? Siya kasi yung VIP talaga, kaya huli siya dumating dahil nga magkakat pa siya ng ribbon bago mag-start talaga yung program, no, yung art exhibit. Ayan, maraming mga reporters, no, mga cameramen, tapos nagpalakpakan na. Muling nag-cruise ang landas ni na Sophia Robles saka ni Mayor Magnus. Hindi lang to coincidence kundi sinadya talaga to. Samantala, meron pa rin LQ sina Jared saka si Blair, no? Talaga hindi pa rin talaga sila nagkasundo. Ngayon, nung dumating na yung mga cameramen, no,
nagplastikan sila kung nga magkasundo na sila at nagkaroon pa ng picture taking. Ngayon biglang dumating itong sina Attorney Eric saka si Greta. Ayan, umakyat na sila na hagdanan. Kumbaga ang ganda na entrance nila eh. Ngayon, naging apat na sila, no? Sumabay na rin sila kina Jared kasi nga nagkaroon ng picture taking. Ayan, talagang pabonggaan, nilabas ni Greta yung hita niya. So nagpaparinigan na naman yung dalawa, no? So sabi naman ni Greta, no, hindi ko maintindihan, Blair, bakit ba galit na galit ka sa akin? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Dahil ba sa nangyaring yakapan at sa nangyari sa amin ni Jared, kaya ka nagkakaganyan? So nagiselos ka. Sa susunod, kung pipili ka ng lalaki, yung para bang sirang electric fan, yung lagi naka-steady, yung hindi marunong tumingin sa ibang babae, no? So talagang naasar talaga tong si Blair. Talagang napiko na talaga siya, no? So sabi naman ni Blair, no, wag kang magkunwari, Greta, napaka-plastic mo talaga. Nagkukunwari kang napakabuting tao, no? So yun pala, mga agaw ka. So talagang nagkakaasaran talaga sila, nagkakainitan sila, no? Talagang nagtatarayan sila. Hindi nila pinapatas sa mga press, no, na talagang magkaaway sila. Talagang lang sila, may hina sila kung magsalita. So inaawat na sila ni Jared. Sabi naman ni Jared, please lang Greta and Blair, wag dito, wag ngayon. So ayun, pinatatamaan talaga ni Greta tong si Jared, no? Kaya nakakatuwa talaga itong eksenan to. Talaga ang ganda talaga ng bangayan nilang dalawa, mga kapuso, no? Pag talaga nagtatarayan tong dalawang to. So nung umalis na nga tong si Greta saka si Jared, si Eric, ayun, talagang tinapakan ni Blair yung tela, no? Yung laylayan ng dress ito ni Greta, natumba siya. Buti na lamang sinalo siya ni Attorney Eric, no? So hindi na nakabuelo pa tong si Jared, tutulong din sana. Kaso nahuli na siya. Ayan, no. Nakakatawa talaga tong scene to. Tapos sabi naman ni Greta nung nagsalita siya, sabi niya, "Hello everyone, this is my new knight in shining armor," no? So ito namang si Blair, talagang lumapit pa rin siya kay Jared. Ayan. Tapos no, tuloy-tuloy lang, pasok sila sa loob ng exhibit. Parang walang nangyari, di ba? So kasi napahiya kasi si Greta dahil nga natumba siya, di ba? Buti na lamang talaga sinalo siya nito ni Attorney Eric. Tapos na meron silang tinitignan na painting. So nagkakatitigan si Jared saka si Greta, no? Dahil nga halos magkatabi sila eh. So ang taray ng titig ni Greta, no? Tapos nagparin po si Blair, sabi ang init. Ayan, no, nilalamig daw siya. Yan, sabi niya. So kailangan niya daw ng yakap, no? So ang arte, no? Pinaselos niya lang talaga si Greta. Ito naman si Greta, gumawa din ng eksena, nakakatoto eksena. Sabi niya, aray kong sakit. Kasi tinamaan siya eh. Nerd talaga siya eh. Sabi, aray kong sakit. Sakit ng binti ko, sa katuod ko. Sabi naman ni Attorney Eric, no, saan parte? So, inupo muna siya sa tabi. Nakakatawa dito si Greta eh. Agaw eksena eh. Tapos ito nga, minamasahin ni Attorney Eric yung binti ni Greta. Ayan. Kaso maalala nga ni Jared, maalala niya, di ba? Ganyan din ang ginawa niya kay Gigi dati. Gumawa talaga ng parang tong si Greta, no, para pagsilosin talaga si Jared. Ayan, no. Sabi, ay okay na pala ako. Ay, hindi pala. Bila sumakit yung ulo niya nung nakasalubong nila si Jared. Loko talaga to si Greta. Ang daming kalokohang alam. Ayan, no, tingin si Jared eh. Hindi maalis yung pag-aalala niya kay Greta eh. Samantala ito na nagkaharap na nga itong sina Magnus saka itong si Sofia Robles. Nagkita ulit sila matapos ang ilang dekada. At inalam ni Riley, no, sabi niya, so ikaw pala si Madam Sofia Robles, no? So kilala mo pala ang asawa ko. Kailan pa? Matagal na. Kilala ko siya sa si Mayor Magnus Ilusorio. So nag-flashback, no, yung mga panahong magkaaway sila. Ayan, no. Yan. So sabi naman ni Riley, paano mo siya nakilala? Paano kayo nagkakilala? Sabi naman ni Sofia, no, siya na nagsalita. Kilala niya kasi ang daughter ko. Oh, siguro kasing ganda mo siya, no? Sabi naman ni Sofia, patay na siya, no? Pinatay siya sa isang rape at tapos minordered pa siya. Walang awa, no? So, nakipagkami siya kay Mayor Magnus. Ang sabi ni Mayor Magnus, oo naman, kilala kita, no? So, nanumbalik muli, no, yung kanilang hidwaan. Yung mga alaala, nag-flashback na alaala nila. So, dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa araw na ito, mga kapuso. Bukas ang kabayanan natin, no? Dahil nga nagkita na nga muli itong sina Sofia Robles at si Mayor Magnus. Talaga nga, ito na talaga yung simula ng totoong laban. Dahil kinakabahan na to si Magnus eh, no? Dahil meron siyang isang nakaaway noon, ginawa na atraso na muling nagbabalik. Parang minumulto siya ng nakaraan, di ba?
yung mga kasalanan na ginawa niya noon nung siya binatilyo pa lamang, di ba? So ito na yung unang beses na nag-away itong sina Allison saka si Riley, no? Kasi nga nasapawan siya, ginaya yung outfit niya, yung kulay ng dress niya. Ayan, nagtapunan ng tubig, nagbasaan sila. So tinatawanan lamang sila ni Sofia sa ni Greta, no? At syempre, ito na yung paghihigante, no, na inaasam ni Greta, no? Mukhang makakaganti na siya ng tuluyan dito kay Allison kasi nga marami na siyang hawak na alas dito. At ito po yung isa pang balita, mga kapuso, no? Unti-unti na talaga nalalaman ni Attorney Eric ang mga sikreto nga tinatago ito ni Greta dahil nakakalap siya ng impormasyon tungkol nga kay Attorney Cyrus, no? So ito yung dapat natin pakatutukan bukas, mga kapuso, araw ng Huwebes, August 24, 2023. Episode 43 na tayo, mga kapuso, kaya wag na wag natin palalagpasin yan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like this video at i-share mo na rin sa iyong social media platforms at i-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless.